Bagyong Emong umabot pa sa pagiging typhoon category ngayong umaga lamang at inaasahan naman bukas ito ng umaga o madaling araw tatama sa Ilocos Sur. Pero tropical storm na si Dante, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Yellow to red rainfall warning nakataas pa rin kasama sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southwestern Luzon at Northern Luzon area. Inaasahan pa rin ang malawakan at nakataas ang tropical cyclone wind signal sa halos buong hilagang bahagi ng Luzon. Ano-ano bang mga lugar yun? Alamin. Pero nalalabi sa katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaasa pa rin ang moderate at mga kalat-kalat pa rin na forecasted na rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 24, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:57 na ng umaga. Bagamat fluctuated ang magiging ulan natin sa Metro Manila at ilang karatig sa katimugang bahagi ng Luzon, patuloy pa rin ang malawakang ulan at mga di inaasahang mga moderate and some heavy rain showers dahil pa rin sa umiiral pa rin ng habagat at sinabayan pa ng acceleration ng trough nitong ngayon ay kaka-typhoon category pa lamang ni Emong. Yan. Kanina ay nasa severe tropical storm category pa lamang ito. So, tingnan natin kung sasabayan ito ni Pag-asa. Pero, sa 1-minute average wind speed niya kasi ay nasa threshold na ito ng typhoon category at 138 km per hour. So, tingnan po natin kung sasabayan niya ng ating mga official local weather agencies na kasalukuyang nasa severe tropical storm category ito. Which is kanina, nung nag-post ako sa Facebook page, ay nasa severe tropical storm pa lamang yung kanyang 10-minute average. Ngayon ay medyo pumalo pa ng 120 km per hour. Ngayon lamang kaya pumalo na rin yung threshold niya sa pagiging typhoon category. Pero lumalabas pa ng dalian lamang ito dahil itong mamayang hapon medyo hihina muli siya habang ito ay lumalapit sa may bandang Ilocos Sur na kung saan ay una itong magta-trajectory. Inaasahan mga bukas ng umaga o madaling araw inaasa magla-landfall yan sa may bandang Ilocos Sur. Tatalakayin po natin yung mga posibleng areas o exact areas na maaari niyang unang ila-landfall mamaya. Sa ngayon ay may mga mataas pa rin tayo na water vapor, at least mga nasa mahigit sa 10 to 20 mm pa rin ang nakikita natin sa Doppler radar imagery at makikita natin ang gagaling pa rin sa Timog Kanluran. So tuloy-tuloy pa rin ang ating ulan, dala po ng habagat at sa ating localized thunderstorms. Tingnan natin kung may mga pagkulog dito sa malapit sa Luzon area. Kung sisilipin natin ay as of 10:59, so 11 o'clock eksakto, ay nasa 58 lightning strikes ang total ngayon ng outer, pero inner ay 58. So ibig sabihin na lahat sila nasa loob ng range. 58 ang total lightning strikes natin. Kalimitan dito sa may bandang kanluran ng Occidental Mindoro or bandang Lubang at the rest naman sa may bandang Extreme Northern Luzon. Malayo naman siya sa karagatan ito ng bandang Kalayan, Cagayan or bandang Babuyan Island. Malayo sa may bandang Hilagang Kanluran naman yung location. So far wala naman masyado sa pinaka-main na kalupaan ng Luzon ang mga pagkulog at pagkidlat, maliban lamang din sa may bandang Lubang nga po or bandang kanluran ng paluan ng Occidental Mindoro nga po. Pero kanina pa to mga within 20 to 40 minutes ago pa. So yung mga latest natin mas malalayo na bandang West Philippine Sea na po ito. So yun lamang po at kukonti naman yung lightning strikes at wala tayong latest na aktibo ngayon na malapit sa kalupaan. So diretso agad tayo, meron tayong thunderstorm advisory nakataas ngayon sa Visayas area. Nakataas ang most na area kasama na ang Palawan, yan, kasama ng Brooks Point pababa ng Sofronio Española, Kalayaan hanggang Cagayan Silio. Yan. Ang bahagi ng Iloilo, ng Santa Barbara, New Lucena, yan, Pototan at Dingle, yan.
ay hanggang Kabatuan ay nakataas din daw na may inaasahang localized thunderstorms daw po. So inaasahan yan na magpa-persist 1 to 2 hours daw. So maaring maka-apekto yan sa kalapit niya o kalapit bayan o kalapit lalawigan. So medyo take precaution na lamang just in case mga folks. Since wala naman masyado aktibo. Kung titingnan natin dito, hindi masyado aktibo ang localized thunderstorm. So naka-forecast lamang ang forecast nito. Ang karamihan lang kasi ang may mga pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang Occidental Mindoro area. Wala masyado sa Palawan na nakikita o na-detect ng aking lightning detection system. So be worry na lamang just in case mga folks. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, maulan pa rin. So kakahinto-hinto lang. Medyo nagva-violent rain daw ang malapit sa pinaka-central ng area ng weather station, kung ano mang weather station ito, kung sa NAIA ba ito. Well, ingat na lamang just in case ay kasalukuyang may nadedetect na violent rain showers daw ngayon. Sa amin, medyo kakastop lamang na bumusang ulan. So, medyo fluctuated talaga ang mararanasan nating pag-ulan dito sa Metro Manila. Hindi kagaya nung nakaraang Lunes, talagang dire-diretso at puro heavy rain at nagva-violent, nagto-torrential rain pa nga, kaya tayo nilubog ng husto. Ngayon ay hindi naman masyado natin mararanasan yon, pero hindi natin nire-roll out ang possibility na biglang tayong ulanin na naman ng violent rain dahil sa driving pa rin ng habagat, lalo na't mas lumakas itong si Emong, si Bagyong Emong nga po, na nasa 1 minute average na typhoon category yung threshold niya ngayon. Sa lowest temperature na itala na ka-weather station kinayang 2:46 AM, nakapagtala kami ng napakababa na 24.4 degrees Celsius. Kahapon, mababa pa rin ang aming highest air temperature na 27 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghali, 12:41 PM. So, mula kahapon o 2 days ago pa ay mabababa ang aming air temperature. So, napaka masarap matulog po kaganyan, malamig. Maganda ang presko. Kaya lang, sobrang saturated naman, asahan ninyo may masisiraan kayo ng mga equipment o yung mga electronic. Yung sensitive sa mataas na humidity na electronics, mataas pong makasira po yan. So, sa mga technicians, magawa natin ng remedyo yan. Kasi yung aking console dito sa Caloocan, nagloko. Ang ginawa ko na lamang, binasa ko ng WD-40. Pinahiram ko ng WD-40 para mawala po yung conductivity dulot po ng mataas na outside humidity. So, ngayon, manage at normal na uli yung aking console ng aking weather station. At normal operation na siya, hindi na siya nagkakaroon ng static dahil sa mataas na humidity. Nakasalukuyan nga pong 98% yung outside humidity sa amin sa Caloocan. Yon. So, yung mababang atmosphere temperature namin o air temperature kahapon ay nagdulot pa rin ng mababang heat index na 30.9 degrees Celsius lamang. So, kung titingnan natin yung magiging heat index ngayong araw, yan, so wala kaming mataas na heat index, so wala tayong magiging komento dyan. Ayan, napakababa ng aming buong heat index sa Caloocan. Yan, wala po. So, normal po yung aming outside humidity, pero sa ibang lugar naman sa bansa, unahin natin ang Katimugan dahil dito, mas moderate ang weather sa kanila, especially sa may bandang Mindanao. Yan, nasa 38.7 degrees Celsius o 39 degrees Celsius po ang inyong heat index sa may bandang Davao City. Papalo pa yun hanggang mukhang 39 degrees na pala ang pinakamataas sa inyo dyan sa may bandang Davao City. So, halos 40 degrees, medyo hot, humid kayo. So, hindi naman sobrang tindi, pero at least magdala po ng payong. Bagamat may forecast kayo na magkakaroon ng mga pag-ulan pa rin. Sa Zamboanga Peninsula ay halos 40 degrees Celsius po ang inyong inaasang heat index sa inyo. So, kayo sa Katimugan ng may pinakamataas na heat index ngayong araw kumpara sa Luzon. Yan. At sa bahagi naman ng Visayas, tingnan natin kung saturated pa rin ang Cebu. Tingnan natin, medyo mataas po. So, medyo mas maalinsangan kayo dyan sa bandang Cebu na may 42 degrees Celsius po ang forecast na kayo'y aabutan ng heat index. Papalo pa yan mayang alas 12 ng 43 degrees Celsius po na lumalabas na pinakamataas ngayong araw. So kayo po ang medyo mas maalinsangan dyan sa may bahagi nga po ng bandang Cebu at bandang pagitan niya ng Katimugan ng Cebu, Southern Leyte, Katimugang bahagi ng Negros Region at rest
ng Bohol. Yan. Dito medyo nagsasaturate pa rin dito sa may bandang hilaga ng Visayas. So pagitan yan, mula Cebu pababa, medyo mas moderate at mas hot humid ang lagay ng panahon ninyo dyan. Hindi kagaya sa amin sa buong South Luzon, kasama na ang Calabarzon, Metro Manila and the rest ng extreme North Luzon, masama o masungit po ang aming panahon ngayong araw. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamataas na temperature na 35.4 degrees Celsius. Sa Baguio, stationary lamang sa kanila na 17.4 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa pa rin. At sa Inulan, nakaabot ng 141 mm. Ang iba Zambales, yan, 141 mm po ang highest total rainfall sa kanila. Sa amin sa Caloocan kahapon, naka 58.5 mm kami. At ngayong araw naman kasalukuyan na nasa 43.8 mm ang total rainfall. So, nagkaroon kami ng malakas na rain rate. Umabot ng 57.6 mm. So, medyo mataas-taas din yung rain velocity dito sa amin sa Caloocan. Sa ngayon ay light rain showers ngayon na 1.8 mm. So, walang masyadong problema. Medyo fluctuation lang talaga ang nagiging pag-ulan. So nagkakaroon ng biglang buhos ng ulan, biglang nagva-violent, biglang nagiging light rain. So medyo fluctuated talaga ang buhos ng ulan dito sa amin sa Caloocan. So mag-iingat pong lahat sa mga lumalabas pa rin. Bagamat suspendido pa rin ang klase, dineclare pa yung kahapon ng DILG. Maaga nilang dineclare na walang pasok po sa buong Metro Manila. Dahil pa rin sa sama ng panahon, dulot pa rin ng habagat po. Lalo at nandito rin yung trough ni Emong. Samantala, sa ating outside humidity, 98% po. So, very high saturated tayo ng humidity. Bumaba ito ng 1% since last hour. Nasa 1,000 hectopascals tayo dahil malapit lang dito si Emong. Nandyan lamang siya sa may bandang northwestern Luzon, bandang Zambales or bandang Pangasinan, yung pinakasentro niya. Tatalakayin natin yan, yung exact location niya ngayon. Nasa 1,000 hectopascals ngayon ang reading ng aking barometer. So, ibig sabihin ay may malapit na aktibong bagyo o low pressure area. Steady ito since last hour. At sa ating outside naman na high tide low tide status, inaasahan natin wala pa kahapon. Sinabi ko na nga po ang buong bahagi ng baybayin natin sa Luzon ay magiging matindi po ang pag-alon. Lalo na't nandyan si Emong sa may bandang hilagang kanluran ng Luzon, totally delikado pong pumalaot. At kasabay po na kasalukuyang high tide tayo ngayon. Double check natin kung nasa 1.5 kahapon kasi umabot sa 1.5 meters ang taas ng ating sea level dahil sa high tide. Yan, kung titingnan natin, 1.5 meters pa rin. So mukhang sa loob na 3 araw, ganito kataas ang ating sea level, yung high tide. Delikado po at mabilis pa rin ang pagbaha kapag malakas ang buhos ng ulan sa inyo. So expected po ang mabilis ang pagtaas ng baha dahil 1.5 meters daw ang magiging sea level natin sa baybayin. So sa mga apektado po ni Emong dyan, malapit sa paligid ng Zambales at Pangasinan, ay totally wag po munang pumalaot dahil napakadelikado pong pumalaot dahil kasabay pa ng bugso ng hangin, malakas na trough at taas pa ng high tide natin. So, delikado pong pumalaot talaga dyan. The rest naman sa may bandang silangan ng Luzon, delikado pa rin po dahil sa umiiral pa rin yung monsoon gyre, yung gyre na naghahatakan nitong si Emong at si Dante. Yung extension ng monsoon trough niya ay nagpapang-abot pa rin dyan sa may bandang silangan hanggang Southern Luzon po, kaya delikado po rin pong pumalaot. Pero the rest, dyan sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao, wala namang nakataas na alon na umaabot ng 1.25 na hanggang 4 meters po dito sa Luzon, kumpara dito sa Luzon po. So, medyo okay naman pumalaot dyan sa may bandang Mindanao. Wala naman tayong nakikita na malakas na gale force winds o swelling, maliban na lamang dyan sa may bandang Siargao, sa may bandang Surigao del Norte. Delikado pa rin po dahil asahan mataas din ang alon dyan sa bandang hilagang silangan ng Mindanao pa rin. Sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM. Inaasahan lulubog po ito mamayang 6:27 PM. So, new moon po tayo, 1% illuminated na lamang ito. Pero kung titingnan natin kung palubog pa lamang, well, wala, nasa 78 degrees. So, nasa new moon talaga at
hindi pa hindi pa siya nagmo-moonrise. Pero new moon na siya halos, so hindi natin makikita, hindi na natin i-discuss muna yan, yung moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes hanggang bukas ng Biyernes. Well, as usual, maulap pa rin tayo. Very overcast, very rainfall, at very saturated pa rin ang ating panahon ngayong araw hanggang bukas na yan. Until this weekend na po. So, automatic na po yan. Hindi na natin di-discuss dahil talagang binanggit na natin pa last Monday na tuloy-tuloy po hanggang this weekend talaga na magiging masungit ang ating panahon. Hindi naman po tayo nagkamali ng ating analysis and forecast. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na ito na pag-ulan pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila and the rest ng South Luzon area. So, matik, hindi natin isa-isahin yan dahil kitang-kita naman po sa pinaka-satellite imagery natin, sakop na sakop ang mga malawakang pag-ulan nito, ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, the rest ng bandang Bicol region sa Camarines Norte, Camarines Sur, damay pa rin ang ilang bahagi sa South Luzon, Marinduque hanggang Romblon po at Masbate. Sa Palawan naman, ang bandang Coron, Palawan, yan, hanggang dyan sa may bandang El Nido ay umaabot pa rin ang malawakan na pag-ulan na yan. Yung trough naman ng habagat ay nagpapaulan naman sa bahagi ng Puerto Princesa, Batarasa at Balabac. So inaasahan pa rin ang mga localized thunderstorms dyan. Wala sa Central Luzon naman and the rest ng kanlurang bahagi ng Zambales, Tarlac, pataas na yan hanggang extreme North Luzon, lalo na sa buong Ilocos region, pababa na yan ng Benguet, La Union, yan, hanggang sa extreme North Luzon ay malawak ang pag-ulan pa rin. Actually, ayon sa ating huling report ng Tropical Cyclone Warning Signal, nakataas nga po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa buong bahagi ng Ilocos Region hanggang La Union, Pangasinan, yan. Hanggang dito sa may bandang Kalinga, Apayao, Mountain Province, yan, Ifugao hanggang Tarlac daw ang maabot yung range. At yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman, ang bandang Tugigaraw, Isabela, Quirino, and the rest ng ng Aurora. Yan, bandang Quirino at Aurora, sakop ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Malamang ganun din kay Pag-asa, which is yun ang nababase dun sa range ng aking Tropical Cyclone monitoring sa Tropical Cyclone Sector. So, matik po na makakaranas po kayo ng may bagbugsong hangin, lalo na dyan sa may bandang Zambales po paligid ng Pangasinan at La Union, pababa na yan ng Angeles, Pampanga, Olongapo, yan, kasama ang Metro Manila hanggang dito na rin yan sa bandang Calabarzon area. Wala naman sa bahagi ng Visayas, dito medyo moderate naman kayo pero overcasting gloomy pa rin ang iiral dahil pa rin sa Strath at ng Habagat ay ang buong bahagi pa rin ng Eastern Visayas at West portion ng Visayas. Magiging overcasting gloomy pa rin kayo, so asahan pa rin na makalat-kalat na pag-ulan, bagamat medyo moderate kayo, medyo mas nagiging maaraw sa inyo dyan. Kabilang na sa buong Negros Region, Cebu, Bohol hanggang dyan sa may bahagi ng Leyte. Kalat-kalat na pag-ulan na mahihinat katamtaman ang medyo iiral pa rin sa inyo. At kung sisilipin natin na heavy rain potential, so far ay wala naman kayo nakikitaan dyan na heavy rain potential. So medyo gloomy lang tayo at overcast. Expected pa rin ang mga kalat-kalat na mga light to moderate showers sa maghapon. Bagamat medyo mataas ang inyong heat index dyan, ang pumapalo ng halos 40 degrees Celsius, so medyo hot humid pa rin ang iiral o hot humid ang iiral din yan sa inyo, lalo na sa katimugang bahagi po ng Visayas area. So yun lamang po magiging concern sa inyo, hindi kagaya sa amin sa Luzon hanggang South Luzon. Sa Mindanao, kapareho ng Visayas, medyo overcast and gloomy, lalo na sa sentro ng Bukidnon hanggang sa ilang hilagang bahagi po ng Mindanao mula Cagayan, De Oro, Misamis Oriental, Agusan Region hanggang Surigao del Norte. Bagamat mas mataas po ang alon dito sa bahagi ng Dinagat Island at Siargao Island, ingat na lamang po sa mga nagbi-beach going dyan. May mga mahihinat katamtamang pag-ulan pa rin ang medyo iiral, aasahan sa inyo dyan, kabilang na sa ilang bahagi na Agusan del Norte at Agusan del Sur. Expected pa rin yan maging sa silangang bahagi po ng Mindanao. Medyo mahihina lang ang madalas at mostly medyo moderate at overcast lamang at gloomy ang iiral. Pero mangunguna po ang hot humid at medyo mas magiging maaraw po ang mararanasan sa buong Davao Region. Kaya asahan pa rin ang medyo magiging mas hot humid at maaraw, so medyo magpayong po kayo bukod sa matinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers, lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. So magiging maaraw din ang bahagi ng Sorsogon area, especially dyan sa may bandang General Santos City and the rest ng Davao Occidental. Kasama na ang South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang North Cotabato po. Medyo magiging mas maaraw kayo dyan hanggang dyan sa bahagi ng Davao del Norte.
Partly cloudy ito, mostly cloudy lang iiral sa inyo dyan, kabilang na dyan sa may bandang Davao de Oro hanggang sa dulo na yan ng bandang Governor Generoso. Magiging gloomy rin pero overcast din ang iiral sa rest ng bahagi ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, and Zamboanga Peninsula. Asahan din ang mga isolated rain showers, may naka-forecast naman sa inyo pagdating po ng hapon, may kasamang pagkulog at pagkilat, kabilang na ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, at isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So mostly mga isolated lamang ang madalas na iiral sa inyo dyan sa bahagi ng Mindanao or the rest ng buong Mindanao area at southern part ng Visayas. So all in all, magiging mas masungit pa rin ang panahon namin sa Luzon, kabilang na ang South Luzon o mostly sa bandang kanluran nga po ng South Luzon, pataas na yan ng buong extreme North Luzon dahil nga po sa presensya nga po itong si kaka-typhoon category lamang ni Emong mula sa severe tropical storm category, pumalo na rin siya sa pagiging typhoon category. Yan. So, inaasahan po natin na magiging mas masungit uli at magiging maulan pa rin kasama ang Metro Manila. So, in-expected na rin ang heavy rain potential kasama na ang buong Metro Manila at buong Southern Luzon area. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na tropical cyclone sector, yung computer-generated tropical cyclone sector natin. Tatatlo na lamang yung binabantay natin na aktibong mga bagyo ngayon. Na-dissolve na po ito o na-absorb na po ni Dante itong si 90W po mula pa kaninang 1:45 AM pa po ng madaling araw. So, inaasahan na automatic, mabubura na po yung tail track nito. Yan. Kasi ang grace period niyan bago burahin na aking tropical cyclone system, mga 10 hours. Pag lumagpas na siya ng 10 hours, automatic ay i-delete na yan ng aking tropical cyclone sector. So, na-absorb na yan ng bagyong si Dante. Kasumabay na po siya sa pinaka-monsoon trap ni Dante. Ayan, ito po yung monsoon trap ni Dante. Makikita nyo sa satellite imagery. Kung isa satellite mode natin, itong trough na ito ni Dante ay dyan po sumama na itong si 90W. So tuloy na siyang na-absorb ni Dante. Makikita mo po si Dante as of unahin natin si Dante as of 11:30 AM ang kanyang center air pressure na ngayon 987 hectopascals at yung kanyang maximum sustained wind under tropical storm category pa rin 74 km per hour at bugsong umaabot ng 96 km per hour. Pero sa ating 10-minute average na ginagamit, 65 km per hour under tropical storm category din at bugsong umaabot ng 85 km per hour. Kumikilos ito pa north-northwest sa bilis na 18 km an hour. So, ang location na ngayon, since malapit na siyang umexit ng Philippine Area of Responsibility, disable muna natin para masukat natin. Mula sa Itbayat, Batanes, ang pinaka-central fold natin, yung reference point. Yan. Ang distansya niya mula sa Itbayat, Batanes o extreme northern Luzon, northeastern Luzon, nasa layo itong 735 km northeast ng Itbayat, Batanes o extreme northern Luzon na. So malapit na siyang umexit ng Philippine Area of Responsibility, which is binanggit na natin sa Facebook page na mga ngayong tanghali o hapon ay i-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan. Kumikilos ito pa north-northwestward na ngayon. Yan. Samantala itong si Emong naman, kasalukuyan itong nasa silangan ng sa bandang Santa Cruz. Kung pagbabasin natin ang let's say ang pinakamalapit sa kanya, ang Santa Cruz, sakop ng Zambales na, bandang Santa Cruz, Zambales, Kanluran. Nasa layo itong 104 km west ng Santa Cruz, sakop na ng Zambales. Kung ibang location naman ang pagbabasa natin, kung ang magiging location natin is Iba, Zambales, which is very common. Ang layo nito ay west-northwest, layong 122 km. West-northwest naman ito ng Iba, Zambales. So, malapit na siya. At sa kanyang status, si Emong ay nasa central air pressure ito na 972 hectopascals. So, yung kanyang 1 minute average niya o 1 minute average niya ay category 1 typhoon na ito na 140 km per hour at bugsong umaabot na ng 183 km per hour. So, ang ating 10-minute average, pumasok na po siya sa threshold ng pagiging typhoon category niya na 124 km per hour at bugsong umaabot ng 161 km per hour. So, expected na rin na susunod na si pag-asa niyan at Japan Meteorological Agency
since mabilisan yung pag-develop o paglakas nitong si Emong. Yan. So, yun po yung kasalukuyang status niya at kumikilos ito ng patimog silangan sa bilis na 17 km/h. So, ibig sabihin pa southeast pa ganyan. Kasi sumasabay nga po siya sa pinakasayaw pa rin ni Dante, although napakalayo ng distansya ng dalawang ito. Yan. Kung i-activate natin yung satellite mode, makikita natin ay malawak pa rin yung hatak nitong si Dante kay Emong. Yan. Makikita nyo po yung pattern ng Fujiwara sa kanilang dalawa. Sobrang lawak at malawak pa rin ang nai-reach nitong si Dante. Despite na sobrang layo ng distansya nilang dalawa. Nagkakaroon lang kasi ng resistance si Emong na kumilos patungo kay Dante dahil mayroong pumapagitan po kasi yung ating kalupaan sa Nodo Luzon. So medyo bumagal po ang galaw ni Emong bago ito mahatak ng husto ni Dante. Ngayon, bago natin i-discuss kung bakit mas nangunguna pa rin malakas ang hatak ni Dante kaysa kay Emong, so ipapaliwanag natin yung may konti. Tingnan muna natin yung empirical forecast o gamit ang ating tropical cyclone track combination. Makikita po ang ngayon ay nagsisimula na itong kumabig pa north-eastward. Sa ngayon medyo pa southeast pa siya. So pero pagka southeast inaasahan niya ngayong hapon ay kakabig na yan o magre-recurve na yan pa northeast. At inaasahan nga po natin mamayang hapon o gabi ay kikilos na yan pa northeastward o north-northeastward po. Ngayong hapon o bago mag alas 8 ng gabi, yan, kung titingnan natin ito, 8 PM po yung naka-forecast sa kanya. Na nasa typhoon category na nga siya. So mukhang itinaas na rin ni Pag-asa si Emong bilang typhoon category na rin. So nauna po yung 1 minute average kanina. So mabilis po yung pag-intensify niya at sa intensification records ni Pag-asa at JMA sigurado niyan. Kaya susunod na rin sila sa 1 minute average ngayong kasalukuyan na ito. So makikita po yung tatlong weather agencies. Ito po yung cyclone track o forecast track ng Japan Meteorological Agency. Ito naman ay kay Pag-asa at ito naman kay Joint Typhoon Weather Center. So yan, makikita nyo po yung tatlong ito ay iisa ang tinutumbukan na ilalandfall nito. Approximate ahead of time mga bandang alas 2 o alas 3. Japan Standard Time kasi ahead ng 1 hour ang Japan. So, kung Japan time po ang ginamit, automatic sa atin sa Pilipinas, alas 2 yan ng hapon. So, maliwanag po yan mga folks ha. O mga alas 2 ng madaling araw pala. Yun. Mga alas 3 ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. So, yun po ang inaasahan natin. And then, kung pagbabasa natin kay Pag-asa, umaga naman dito. So inaasahan mga bandang umaga o madaling araw, pagitan po ng bandang 6 to 8 o'clock AM, inaasahang maglalandfall ito dito sa may bandang Ilocos Sur. Sa mga nagtatanong ano ang magiging eksakto na magiging tumbok nitong si Emong, either siguro bukas na po yan ng madaling araw o umaga po. Yan. I-double check natin umaga. So, kung titingnan natin, ito po yung tatlong weather agencies. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center. Ito po yung kay Pag-asa. At ito po ay kay Japan Meteorological Agency, JMA. Nasusulak natin yan po para kailangan natin medyo i-repetitive natin para yung mga kababayan natin kasi minsan yung comprehension hindi ganun kabilis makapag-pick up. Kaya pasensya na po kung kay Estreha, kung ang pagre-report ko medyo repetitive. Kasi nga po, may mga kababayan po tayo, hindi agad nakaka-pick up o nakakaintindi kaagad kung masyadong mabilis ang ating pagre-report. Minsan kailangan din natin i-repeat yan o medyo madalas i-repeat natin sa kanila para yung mga kababayan natin na siyempre excuse naman dun sa mga hindi naman tapos yung iba lang po yung hindi naman lahat. Minsan may mga kababayan talaga tayo na hindi ganun kaagad nakakaintindi ng mabilis. So medyo mag-adjust po tayo ng konti sa ating pagre-report po. So yun po kasi ang binagbabase ni Estreha kaya daw fake news daw yung pagre-report ko kasi nagkakaroon ng repetitive. Well, kahit sa mga news, sa mga balita ng mainstream media ay nagkakaroon sila ng repetitive report para masaulo po ng mga kababayan natin
lalo na yung medyo hindi gano'n nakaka-pick up ng mga salita o comprehension na gusto nila maintindihan po nilang maigi. So inuulit-ulit natin yung iba. Ito naman kay Pag-asa. Yan, kay Pag-asa po ito. Ito yung track na ito kay Pag-asa ito. Yan, sinusulat natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Ito po yung kay Joint Typhoon Weather Center. Ito po yung forecast track ng tatlong official weather agencies natin. So makikita nyo po dito mga folks, kung kukunin natin yung pinaka-mean, pag sinabi natin mean, yung pinakapagitan nitong tatlo, ano ba yung pinakapagitan ng tatlo? Well, ngayon ito ay kay Pag-asa. Ibig sabihin po, mas mataas ang porsyento o tsansa, o halos kung pagbabasahin natin sa percentage, halos 90 to 100% ang tsansa na ito ay lalandfall sa may Bigan, Ilocos Sur. Ayan o. Yan, malinaw po yan. Kung i-zoom in pa natin yan, bandang Kawayan pa yan, Pantay Takurong. Kung i-zoom in natin sa mapa. Yun. Pero malinaw, Bigan, Ilocos Sur po maglalandfall. Kung sa mga kababayan natin na nagtatanong kung saan ang eksakto na maaring ilandfall nitong si Emong. So, magiging kilos po niyan. Ngayon ay pakurba na po siya. Then, hanggang buong gabi ay babalandra na ito sa may bandang kanluran ng bandang La Union at bandang Pangasinan or Bolinao, Pangasinan. And then hanggang buong gabi po yan, hanggang bukas ng madaling araw ay lalapit na ito ng bandang Candon, and then bandang siguro madaling araw nga po, approximate between 6 o'clock siguro hanggang 8 o'clock AM bukas na po yan ay maglalandfall na ito sa Vigan, Ilocos Sur po. So malinaw po yun mga folks, at inaasahan natin mula buwag hapon ay tatawirin nito ang kalupaan ng Ilocos Norte, mula Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte po. Nag-refresh po yung aking mapa, so walang problema, i-zoom lang natin uli. Tatawirin nito ang buong bahagi ng Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte ng Nueva Era, patawid na yan ang bandang Carasi, Calanasan, tatawid nito ng bandang Apayao. Yan, mga oras nito, mga alas 8 pa rin daw ng umaga. So mga umaga hanggang tanghali na yan, dire-diretso hanggang sa umexit nito ng bandang Claveria, Cagayan or Sanchez Mira, pagitan ng Claveria, Cagayan. Siguro mga tanghali na yan or bandang hapon. And then tatawirin nito ang Fuga Island sa maghapon. Yan, hanggang dyan na bandang alas 8 o hapon o bago mag alas 8 ng gabi, tatawirin nito ang buong bahagi nga po ng Babuyan Islands or dyan na yan sa may bandang Batanes, Coop of Islands. Bukas po yan na ng gabi na. Yan o, July 25 po, mga alas 8. Nandito na yan sa may bandang silangan ng Itbay at Batanes. So, yun po pinakadetalye natin na magiging forecast track nito. Kung hindi po magbabago yung forecast nito bakit natin nasabi? Kung pagbabasa natin yung specific data mula sa Joint Typhoon Weather Center para sa Cone of Uncertainty, makikita po natin malawak pa po yung Cone of Uncertainty nito. Ibig sabihin po, pwede pa itong kumilos ng bumaba ng trajectory. Posible pa itong mag-Isabela or posible pa itong dumaan sa West Philippine Sea ng Ilocos Norte. Yan, pwedeng dito bumalandra yan. Yan, or pwedeng bumalandra dito yan, yung magiging trajectory niyan. Kasi malawak pa po yung kanyang cone of uncertainty and probability. Ito yung pagitan ng cone of uncertainty. Ganyan pa po kalawak. Ibig sabihin, malawak pa ang posibilidad niya na mag-trajectory siya sa pagitan na yan ng cone of uncertainty. Pero yung tropical cyclone, yung surge ng tropical cyclone ni Emong, makikita natin ay mataas po dito sa bahagi nga po ng Pangasinan. Yan, ito yung mga around 64 knots or i-convert natin sa metric nasa around 70 to 80 kilometers per hour to 90 kilometers per hour. Under typhoon category po yan So yung tropical cyclone wind signal number 2, tropical cyclone wind signal number 3, aabutin ang Agno, Pangasinan hanggang Alaminos yan. Habang gumagalaw ito rito, tataas po yung tropical cyclone wind signal number 2 to number 3 ang bahagi ng Candon, Ilocos Sur, and then tatawid na yan ang bandang Ilocos Norte po. Yan. Tropical cyclone wind signal number 2, number 3. Yan. Tropical cyclone wind signal number 2, number 3. Sakop ang buong Lapas, Bangged. Yan. Hanggang Pinukpok. Then, posible pang umabot sa tropical cyclone wind signal number 3 to number 4. Alanganin. Dito na yan sa bahagi ng Pasukuin, Batak. Pag sapit nito ng alas 8 po, yan. Alas 8 daw ng umaga base dito. So, mga umaga po ito,
tatawirin ang buong Ilocos Norte at maaring abutan ang buong bahagi ng Apayao at hanggang Bagao ang tropical cyclone wind signal either number 2 or number 3. So magiging depende yan kung mag-i-stay put siya sa typhoon category po hanggang bukas na po yan maghapon po ha. So yan po yung maliwanag. Baka bigla kasing humina yan pagka-landfall niya bukas, baka pagka-landfall niya sa may bandang Bigan ay humina yung lakas ng hangin niya. So baka bumaba siya sa pagiging severe tropical storm. So kung bumaba man yung severe tropical storm category niya dahil nagkaroon siya ng impact sa kalupaan ng Luzon, ng Ilocos Sur, mababawasan po yung wind velocity niya. So maaaring bumaba siya sa pagiging severe tropical storm. So tingnan na lamang po natin. Just in case po bumaba ng bahagya, asahan na natin aabot sa tropical cyclone wind signal number 2 pa rin ang buong bahagi nga po nito ng Apayao hanggang bandang Ilocos Norte, hanggang Pagudpud na po yan sa area na yan. And then tropical cyclone wind signal number 1 the rest ng bandang Tuguegarao, hanggang Isabela na yan, Sako pababa na yan ng bandang Benguet hanggang dyan sa siguro umabot pa yan ng bandang Pangasinan. So yun po ang maliwanag yan hanggang sa ito ay maka-exit na ito at hanggang sa posibleng umabot nito by July 26 ng alas 8 ng umaga. So Sabado na po yan ng umaga. May inaasahan na itong e-exit ng Philippine Area of Responsibility. Siguro mga bandang tanghali o hapon na ng Sabado e-exit. Pero malamang dito po sa pagitan na ito siguro ay ma-absorb na siya ni Dante. So dahil sa mga empirical forecast po at yung mga ensemble at mga computer simulation, pagitan kasi dito is nalusaw na lang bigla o parang na-absorb na lamang siya ni Dante. So tingnan natin until Saturday kung ma-absorb pa rin siya ni Dante. Pero kung hindi man at tuloy-tuloy itong maka-exit ng PAR, ay malamang Sabado na yan ng bandang tanghali siguro o bandang hapon approximate. Base dito sa current tropical cyclone forecast track ha. So maaari pang magbago yan within 24-hour period. So ito lang yung binase natin yung kasalukuyan nating forecast track. At habang kikilos naman ito si Dante dito sa may bandang Miyakujima hanggang pagitan ng Naha at Miyakujima, and then magwe-westward to, magwe-west-northwestward ito patungo sa direksyon ng bandang Eastern China. At dito mula tropical storm ay hihina daw ang kanyang wind intensity to tropical depression na yan. Mga ano na raw yan, mga Friday bukas ng bandang siguro mga alas 8 ng gabi. Yan. So mas maaga daw itong hihina. So depende po sa magiging sitwasyon nilang dalawa dahil alanganin po yung pagkaka-Fujiwara effect kasi nilang dalawa ni Emong at ni Dante. So ano man yung magiging situation yan, kung mauunang malusaw itong si Dante or aantayin niya itong makalapit itong si Emong para magsanib itong dalawang ito. Ito namang si 98W naman makikitaan ay wala pa ring nakikitaan na magiging bantay ito sa bansa. Pero again ay lagi natin pinapaalalahanan, andyan pa sa elevation ng PAR. So baka biglang mabulaga tayo, biglang lumakas po yung high pressure area dito. So baka biglang lumakas baka magbago yung kanyang trajectory ha. So babantayin pa rin natin yung behavior ni 98W kahit alam na natin na wala itong bansa sa bansa. Again, hanggat nandito pa rin siya sa pinaka-elevation ng ating Philippine Area of Responsibility, may mga posibilidad pa rin na ito ay makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility depende sa environmental steering environment. So, malinaw po yan mga folks at mula sa ating SpaghettiOs model charts, itong si Emong, makikita natin dito ay forecast hanggang severe tropical storm ang inabot. So, hindi nagtugma yung forecast sa actual na pumalo sa typhoon category. Kay Dante naman ay nasang mananatili ito sa tropical storm category within 24 for the next 2 days. Yan. So hanggang tropical storm lang din ang aabutin talaga ni Dante. Di gaya ni Emong, nakaabot pa siya sa typhoon category. Supposed to be hanggang severe tropical storm lamang base rito sa 24-hour period. 103.8 km per hour lang. Pero pumalo pa siya ng hanggang 130 km per hour itong si Emong. Yan, 126 km per hour to be exact. Yan. So, umabot pa siya sa threshold ng pagiging typhoon category po. So, nag-miss po yung forecast na ito ng type tropical cyclone intensity.
para kay Emong. Well, at least merong approximate na forecast na hanggang severe tropical storm pa daw ang aabuti niya within 24 hour. Pero dahil nga po sa presensya ng lakas ng habagat sa kanya, mabilis po yung rapid intensification nitong si Emong at umabot kagad sa typhoon category. Mula naman sa ating tropical cyclone assessment monitoring para sa posibleng may kasunod pa ba ang bagyong ito mula kay Emong at Dante. Makikita natin mula kay GFS sa computer models after magsanib ito kay Dante. Yan ay yung stop dito kay 98W ay magdudulot pa rin ng medyo paghatak sa monsoon trap dito sa extreme Nodo Luzon. So posible pa rin hanggang next week ay maaari pa tayong abutan ng mga pag-uulan lalo na sa extreme Nodo Luzon po. Pero dito makikita natin bago magkatapusan next week ay medyo nag-i-improve condition na sa may bandang Metro Manila. Kaya lang yung habagat ay magdedepende pa rin tayo sa lakas ng habagat kung magtutuloy-tuloy yan hanggang next week po. Habang nawawala na po tayo ng recorded ng tropical cyclone sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility next week. So tingnan po natin at mula kay ECMWF ganun din ang pinapakita at yung buntot na remnants na lamang o yung trough ni 98W ay posible pa rin makapaghatak sa ating habagat sa hilagang bahagi ng Luzon. So patuloy pa rin tayo na magkakaroon ng mga pag-ulan next week. July 25 to 28, nakikitaan pa rin ang hatak sa ating habagat na magbubunsod pa rin daw ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi pa rin ng bansa. Pero dito at least ay moderate na po ang magiging lagay ng panahon natin yan mga next week po. Kay NABGEM, ganun din ang pinapakita. So by next week din ang pinapakita na ang magpapaulan na lamang sa atin sa kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila ay ang bugso na lamang ng habagat po. Yan, yun po yung magiging forecast at sa ating global spectral model ay sa paglayo nitong C98W ay makikitaan na mahahatak pa rin niya yung ilang southwesterlies yung ating habagat po. Kaya mga hanggang katapusan po, inaasahan pa rin na magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-katapag ulan. Bunsod naman na umiiral na habagat po. Yan, yung southwest monsoon po ang magbabalik pa ulan na naman sa atin. Pero at least moderate na po ang lagay ng panahon natin. At wala na po tayong cyclonic effect ng trough ng mga bagyo next week po niyan. After na maka-exit ang huling bagyo na si Dante at si Emong po. Hanggang next week po yan. So mula sa mean pressure, sa ating mean sea level pressure na ginagamit, makikita po ang patuloy pa rin ang atmospheric interference dito sa extreme Nodo Luzon. So inasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin dyan sa may bandang extreme Nodo Luzon until mga next week po. Dulot pa rin ng habagat dahil po yung remnants kasi na hatak ng mga nakaraang bagyo next week magpapatuloy na magpapaulan sa kanluran ng Nodo Luzon. Sa tropical cyclone strike probability ay makikita natin ay within 72 hours nga po ay patuloy nga po pa rin ang lakas ng epekto ng strike probability ni Emong sa buong bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at Southern Luzon pa rin. So alam na natin, asahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na maghapon na maulan dito sa Metro Manila. Pero inaasa natin by July 27 nga po ay magiging moderate na po o moderate na ang panahon natin sa Central Luzon kasama na ang Metro Manila dahil hindi na tayo aabutan ng tropical cyclone strike probability ito by next week na nga po. Siguro by Sunday daw according dito kasi ay July 27 na naka-indicate nito. Pero mas sigurado ay mga Monday na next week magiging moderate na po ang panahon natin. Pero yung tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod ng habagat ay inaasahan pa rin natin magpapatuloy yan next week mga folks. Base na rin dito. So yun po ang maliwanag mga folks. Pero kung titingnan natin, wala tayong nakikitaan na susunod na anumang tropical wave o anumang bagyo dahil kung pagbabasin natin ang forecast ng Global Tropics Hazard Outlook mula July 30 hanggang unang linggo daw ng August ay magiging mas mababa ang ating average rainfall o below average rainfall probability. So mukhang next month o unang linggo siguro ng August mukhang magiging maalinsangan na tayo sa iba't ibang panig ng bansa nito at magiging below average ang pag-ulan natin. So pagpasok yan ng August mukhang magiging way below ang ating average rainfall po niyan. So mukhang tatapusin lamang ang month ng July bago tayo tuluyang magkakaroon ng mas moderate at improved weather condition
at magiging below daw ang prediction ng magkakaroon tayo ng mga average rainfall. So mukhang magiging konti ang pag-ulan natin pagpasok po ng August ha. Sa bagay kasi peak na po yan ng habagat season natin by first week po ng August. Pinaka-highest peak na po yan ng ating habagat. Mula nga nitong linggong ito hanggang sa unang linggo po ng Agosto ay pinaka-maximum peak na ng ating habagat. And then mula after ng second week ng August, diyan na po unti-unti magde-descend na po yung ating climate ng habagat season. Unti-unti nang magde-descend yan hanggang sa unti-unting magkakaroon na ng unti-unting transitioning. Pagpasok po yan ng bandang katapusan siguro, magta-transition na yan. Yan, magta-transition na yan sa taglagas. Yan, magtataglagas. So parang opposite summer naman natin yan pagsapit ng September. So asahan na natin yan na medyo magiging maalinsangan na naman tayo dyan. Pero hindi mawawala ang mga tropical cyclone ha, yung mga development of tropical cyclone hanggang sa susunod na buwan, hanggang bago mag-September, tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga tropical cyclone development. Dahil maasahan natin na magkakaroon na naman tayo ng intertropical convergence zone yan sa mga susunod na linggo hanggang sa unang linggo ng Agosto po. So mangungibabaw na naman yung intertropical convergence zone. Pero expected natin na magkakaroon po ng monsoon break ha. Magkakaroon sigurado tayo ng monsoon break dahil bababa raw yung average rainfall natin pagsapit po ng July 30 hanggang unang linggo ng Agosto. Magiging mababaw daw yung ating average rainfall. So expected magkakaroon tayo ng monsoon break siguro dyan sa mga araw na yan. So tingnan natin kung mangyayari in real time. So mula sa General Flood Advisory and Warnings natin, mula sa data feed ni Pag-asa, courtesy yung kanilang advisory ng General Flood Advisory kay Pag-asa, nakataas pa rin ang potential pa rin ng pagbaha, naka-red warning ang ilang bahagi ng Iloilo, bandang Negros Oriental, yan, at Occidental, nakataas pa rin. Ilang bahagi ng bandang Antique, nakataas, at Kalibo, Aklan, yan, nakataas pa rin yung flood warning sa kanila. Yung General Flood Advisory nakataas pa rin. Kabilang na ang buong Mindoro, Masbate, buong Southern Luzon, kasama pa rin ang Metro Manila at buong bahagi ng Northern Luzon area. So yun po ang nakikita natin dito na nakataas pa rin ang flood warning sa buong bahagi pa rin ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon po. So mula sa ating water level and dams, kung patuloy pa rin bang nakabukas ang gate, yes, kay Ipo Dam po ay patuloy pa rin na nakabukas ang kanilang mga dam. Sa ngayon, 100.34 meters po ang taas nila. Ibig sabihin, medyo nabawasan na siya ng mahigit 1 meter. So, mukhang kaya-kaya na po at hindi na naka-potential warning yung umapaw o aapaw yung Ipo Dam. Pero, kailangan pa rin siguro nilang magbawas dahil patuloy pa rin nakabukas na ang dalawang gate sa kanila. Kay Ambuklaw, patuloy pa rin ang nagre-release ng sobrang tubig dahil nasa 750 meters po ang taas ng water level dam nila na over o lagpas-lagpas sa 745. So, dapat ang pinaka-limit lamang 745. Pero yung pinaka-maximum limit, 752. So, hindi pa naman maximum na apaw pero kailangan nilang magbawas para umabot dito sa limit ng 745. This is yung pinaka-rule curve elevation, yung pinaka-tama-tama lamang na kailangan ng Ambuklaw Dam. So since lumagpas na siya, ay siguro kailangan nilang magbawas po. Kay Binga Dam naman ay patuloy rin nag-release ng tubig, 574.6 meters sila over sa 575. So halos apaw pa rin yung kay Binga Dam kaya kailangan nilang mag-release ng sobra tubig. Mga 6 ang gate na nakabukas kay Binga Dam. And the rest, okay naman. Maging kay La Mesa Dam, hindi naman nakabukas yung gate at 79.6 meters po. So, halos mag-80. Halos paapaw din itong si La Mesa Dam, pero hindi nakabukas yung gate sa kanila. So, hindi natin alam kung bakit, pero siguro ay kaya-kaya pa siguro i-handle ito ni La Mesa Dam, kaya hindi sila nagbabawas siguro ng sobrang tubig ngayong araw. So, mula kay Ipo Dam, Ambuklaw, Binga ay nakabukas po ang gate at nag-release po sila ng sobrang tubig. So, sa ating hydrological ng dam levels, makikita po natin ay natiling nag-above level yung mga dam natin. Mula kay Angat, Ipo, La Mesa Dam at Magat Dam.
So, sobra-sobra po yung tubig natin ngayon sa 4 na dam na ito. Yan po yung para sa report natin for hydrological report. At sa mga ilog naman natin, ang tumataas na ilog ay dito sa may bandang San Mateo. Yan, sa bandang San Mateo po yan, bandang Batasan. At dito naman sa area naman ng Ugong pa rin ay nakataas pa rin ito. Yan, ng 16.6. Halos magsi 16.6 meter pa rin. Pero tumataas po yung ilog dyan sa area na yan. Patuloy pa rin ang pagtaas ng ilog. And then wala namang tumataas na ilog maliban lamang sa dalawang ito ng San Mateo at dito sa may bandang Ugong po. Base dito sa hydrological map level mula sa data feed ni Pag-asa. So hopefully ay wala namang nakikitaan tayo na nag-overflow na o mataas o sagad-sagad ang taas ng ilog maging sa Marikina River. So pero nasa moderate na po yung pagtaas. Halos lalo na dun sa kay Lamesa Dam, apaw na 79.6 yung taas diyan. Kaya asahan natin ang magkaroon na pa rin ng pagbaha kung maging malakasan po ang buhos ng ulan. Hopefully ay hindi umabot sa ganun kalakas. Samantala sa ulat lindol, well, noisy ang aking seismograph pero wala naman tayong na-detect na medyo malakas-lakas ang mga pagkinig so far. So magbabase po tayo sa short period na data feed ni PBOX. Kung mayroong na-detect, well, wala naman so far at medyo mga minor earthquakes lamang ang nakikitaan natin dito sa data feed ni PBOX. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Yan, so for the month of July, kung nakakailang total earthquakes na tayo. So nasa total of 744 total earthquakes tayo. 709 sa magnitude 2.0 pataas, 30 sa magnitude 4.0, at 5 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayo naitala na magnitude 6.0 na wag naman sana na pong mangyari pa. Tama na po yung magnitude 5 na yan at yung 5 magnitude 5 na yan kasi is medyo delikado pa rin, lalo na sa silangang bahagi pa rin ng Mindanao. At sa Exim, Nodo, Luzon, sunod-sunod na sila nakakaranas dyan ng medyo malakas-lakas na magnitude 5.0. Again, dyan sa may bandang Ilocos Norte, medyo alisto pa rin tayo hanggang dyan sa may bandang Claveria, Cagayan or bandang Calayan, Cagayan ha. Medyo yanigin po tayo dyan. May mga cluster po ng mga aftershocks dyan sa paligid ng Calayan, Cagayan sa Hilaga. After nyan ay wala naman masyadong latest na mga malakas na pagyanig dito sa malapit sa Metro Manila. Typical lamang sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. So medyo alisto pa rin tayo despite na wala tayong recorded na malakas-lakas sa pagyanig ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 24, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, July 24, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat. Pagtatanghaling tapat sa ating report at mula kaninang umaga ay asahan lamang natin na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Mostly light drizzle rain to moderate and some heavy rain showers pa rin. So medyo fluctuated pa rin talaga ang pag-ulan natin sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin ang pinaka-dynamic events o dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.